October 12, nag-PT ako and it's positive. And October 18, nag-decide kaming magpa-check up. Actually, nung October 12, 3 days pa lang akong delayed nun. Pero sobrang sakit na agad ng puson at balakang ko. Nasa utak ko nun is baka meron lang ako UTI. Kaya gusto ko agad magpa-check up para mabigyan nila ako ng gamot para safe yung baby ko. Siguro nasa 3 weeks and 5 days pa lang yung tiyan ko nito. And sinabi nga agad ng doktor na mukhang ectopic pregnancy daw. Pero hindi pa naman daw sure kasi sobrang aga pa. It's better daw kapag naka 4 weeks na. So pinag-fill up lang kami ng papers para sa mga bagong buntis. And noong October 21, pinabalik agad kami. Like 3 days pa lang yung pagitan. So dito nasa 4 weeks mahigit na yung tiyan ko. And sabi nga ni Doc, ni-roll out niya na agad na ectopic pregnancy daw. So nagmadali siya agad tumawag sa malaking hospital kasi sila daw yung gumagawa ng procedure. So on the next day, October 22, nagpunta kami sa malaking hospital. Early in the morning nga, andito na agad kami kasi sobrang haba ng pila. Inabot nga din kami ng 1 hour dun sa taas bago kami nabigyan ng papel papunta dito sa baba. So it's another waiting game. Naghihintay lang kami tawagan yung number namin. And from here, inabot lang naman kami ng 2 hours bago kami matawag. And after nung paghihintay namin, tsaka lang kami binigyan ng papel para magpa-blood test ako. At dahil maghihintay pa naman kami ng result ng blood test, at dahil almost lunchtime na, kumain muna kami dito sa food court. Inabot din kami ng another 2 hours bago makausap yung doktor. And within that day, sabi nga niya ectopic pregnancy, kailangan na daw akong injectan. Pero hindi ako pumayag, kaya binigyan na naman kami ng referral para sa pinakamalaking hospital. It's October 24 and hinatid ko si Iris sa bahay ni Frenny kasi nakaschedule kami ngayon sa Tokayday. So ito na yung hospital ng best of the best. It means yung mga doctor dito is mga specialist na. As usual, sobrang haba na naman ng pila, halos 1 hour din kaming pumila. Hindi pa rin talaga ako naniniwala na ectopic pregnancy talaga. At dahil ito na nga yung last na hospital at pinakamagaling, kung anong sabihin ng doktor, maniniwala na ako. And ayun na nga, sabi na ng doktor, imposible daw na pumasok pa sa uterus yung baby. So need na daw talaga agad ako inchekan ng gamot. And binigyan na naman kami ng referral para ibalik ulit ako sa Siminbyoin yung malapit sa bahay namin. And on the next day, October 25, andito na kami sa Siminbyoin. This time, hindi na naman namin need pumila ng mahaba. Kasi meron na naman kaming final up nung nakaraang araw. Sobrang bait ngayon ng doktor ko dito kasi sorry siya ng sorry. Like kahit naging pasaway ako at hindi ko siya sinunod, sobrang bait pa rin niya talaga. So in-NG ka na nga ako ng gamot sa Botox. And after 4 days, need ko daw ulit bumalik dito. It's October 29 and blood test again. Nag-bicycle nga lang ako punta dito sa hospital kasi si daddy may work. And this time, 3 tube ng dugo yung kinuha sa akin. Kasi meron din akong check-up sa thyroid ko. Pagbalik ko nga dito sa hospital ng hapon, kasama ko na yung bata. Ang hirap nga lang ng sitwasyon namin magnanay kasi nga ang lakas ng ulan. Yung unang check-up ko nga is dun sa baba, dun sa gynecologist ko. Pagpunta nga namin dun ni Irie, walang tao kundi kami lang. Kaya mabilis lang din kaming natawag. Halos hindi nga pala ako dinugo after nung injection. So yung result is buntis pa rin ako na almost 2 months na. So after 3 days, bumalik daw ulit ako for another blood test. Next stop is sa second floor yung doctor ko naman sa thyroid. Yung check-up ko nga pala sa thyroid ko is every 3 months naman. And sakto, nagkasabay sila ngayon. Siguro naghintay lang naman kami dito ng another 30 minutes bago ako natawag. And malapit lang dito sa hospital yung butika na kinukunan ko ng gamot ko for my thyroid. And halos inabot na nga rin kami ng gabi magnanay. Next check-up ko sa birthday ko pa talaga.